Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 2 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-2 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350 ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, amigo Sherwin Kulubong and Bernard Dadis. Hataw na tayo! Hataw na! Simulan na natin ang balitaan narito, ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Binawi ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City ang no objection permit na inisyu para sa rally sa EDSA ngayong araw, July 2, sa inilabas na revocation ng DPOS na permado ni retired General Elmo San Diego. Nakasaad dito na matapos ang isinagawa nilang evaluation, nakita nila ang hirap at abala na dulot ng protesta sa EDSA para sa publiko. Libo-libo nila mga estudyante, empleyado at maging mga negosyante ang hindi nakapasok o nahuli sa trabaho dahil sa abala sa EDSA. Nilabag din umano ng grupo ang kasunduan na manatili lamang sila sa White Plains at huwag okupahin ang EDSA. Kaya naman hanggang kahapon na lamang July 1 ang binibigay nilang permit to rally para sa grupo. Bahagian niya ng tungkulin ng lokal na pamahalaan na pangalagaan ang interes ng publiko. Hataw Balita ngayon. Samantala, matapos na bawiin ng Department of Public Order and Safety ang inisyong permit to rally sa may EDSA White Plains, lilipat na sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang kilos protesta na isinasagawa ng isang religious group. Dakong alas 8 kagabi nang tapusin ng mga protester ang kanilang rally sa EDSA White Plains alinsunod sa nakalagay sa kanilang nakuhang permit mula sa LGU. Ayon naman sa pamahalaang lungsod ng Maynila, hindi na makangailangan pa ng permit ang nasabing religious group dahil isang government-designated Freedom Park ang Liwasang Bonifacio. Samantala, magde-deploy naman ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng nasa 1,000 mga pulis na magbabantay sa Liwasang Bonifacio kaugnay ng idaraos na rally ngayong araw. At magdaragdag na lamang depende sa dami ng mga makikiisa mamaya. Hataw Balita ngayon. Sinuspindi na ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pasok ngayong araw ng Huwebes, July 2 sa lahat ng mga paaralan sa buong lungsod ng Maynila. Sakop nito ang lahat ng antas, mapapampubliko o pribadong paaralan. Ang suspensyon ng klase ay bunsod ng idaraos na rally ng isang religious group sa may Liwasang Bonifacio sa Maynila. Minabuti ng Manila LGU na magsuspindi na muna ng klase upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng lahat sa buong lungsod. Hataw Balita ngayon. Naka-red alert status na ang puwersa ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o DRRMD bilang bahagi ng maigting na paghahanda ng lokal na pamahalaan sa idaraos na rally sa Liwasang Bonifacio ngayong araw. Layo nito na matiyak ang agarang pagtugon sa anumang posibleng insidente o emergency na maaring mangyari kasabay ng isasagawang kilos protesta ng isang religious group. Sa ilalim ng red alert status, naka-standby ang mga rescue personnel, medical response teams, kagamitan at iba pang emergency resources upang agad na makaresponde kung kinakailangan. Hataw Balita ngayon. Walang nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nangyaring protesta sa White Plains sa EDSA. Ayon sa Pangulo, ang tanging ikinababahala lamang nila ay baka mapasok ng ibang personalidad o grupo ang rally na ang layon lamang ay manggulo.
Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ron na manggulo. Kinontra naman ni PBBM ang aligasyon na may selective justice ang kanyang administrasyon. Well, they have their opinion. I believe they're wrong. Hataw Balita ngayon. Sa gitna ng mga idinaraos na kilos protesta, nagpaalalang Malacanang sa mga ralista na mag-ingat at huwag magpagamit sa mga nagpaplano umano ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Sa kabila nito, tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakahanda naman sa posibilidad na ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So hindi to bago, so handa naman po ang gobyerno para dyan. Samantala, nakarating na rin sa Malacanang ang impormasyon ng umano'y banta ng paglusob sa palasyo at iba pang tanggapan ng gobyerno. Ayon kay Yusek Castro, bagamat duda sila na may kaugnayan rito ang mga nagpoprotesta sa EDSA, hindi pa rin nila ipinagsasawalang bahala ito. Ito po ay nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Pero ang tanong, sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro at ayokong paniwalaan. Hataw Balita ngayon. Walang namamonitor na seryosong banta sa seguridad ang Department of National Defense sa kabila ng idinaraos na kilos protesta ng isang religious group. Sa kabila nito, mananatiling naka-red alert status ang Armed Forces of the Philippines na nagsisilbi ring backup support sa Philippine National Police sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Wala naman kami monitor. And so far as I'm concerned. Bagaman naka-red alert status ang puwersa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas sa gitna ng idinaraos na rally ng isang religious group, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala silang namomonitor na anumang seryosong banta sa seguridad sa bansa. Paliwanag ng Defense Chief, routine at normal na anya ang hakbang na pagdedeklara ng red alert status ng AFP sa tuwing may malaking pagtitipon o mga kilos protesta. Anya, support lamang ang papel ng AFP sa Philippine National Police upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan. Well, routine lang naman yan. There's ongoing coordination with the PNP. Ang AFP ay support lamang sa PNP pang pangalagaan yung katahimikan. That's normal and routinarity. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung sino ang susunod na magiging AFP Chief of Staff sa nalalapit na pagre-retiro ni General Romeo Browner Jr. ngayong Hulyo. Ayon kay Secretary Teodoro, nasa prerogative ng Pangulo ang pagpili ng susunod na leader ng AFP at tumanggi na itong isapubliko ang mga rekomendasyong isinasagawa. Yun ay usapin for the decision of the President at yung choice ng Chief of Staff talaga pupuntahin sa lahat ng ibang mga posisyon sa Armed Forces. So, hintayin ko yung pasya ni President, hintayin namin lahat ng pasya ni President. Sinabi rin ng kalihim na mahalagang maipagpatuloy ng susunod na AFP Chief of Staff ang mga reformang sinimula ni General Browner. Nonetheless, yung succession very important at mahirap din yung must choose somebody who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Browner. At mahirap yung standard na itinakita ni General Browner na makataas, whether sa local at sa international
at saka sa overall management ng joint supports ng AFP at katulong po sa reforms na kinakailangan gawin at saka sa transition from solely ISO to both. Iginiit naman ng Defense Secretary na mananatiling nakatuon ang AFP sa pagpapanatili ng seguridad at pagpapatuloy ng mga reforma sa sandataang lakas habang hinihintay ang magiging desisyon ng Pangulo sa susunod na AFP Chief of Staff. Kaugnay naman ng mga batiko sa kanyang mga pahayag tungkol sa issue sa West Philippine Sea, iginiit ni Teodoro na pawang katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Sa akin naman, taong bayan na maghuhusga eh. Wala naman ako sinabi na hindi totoo. Totoo naman lahat na sinasabi ko. At hindi ko problema, wala naniniwala sa kanila. Problema nila yon. Palagay ko, tumingin sila sa salamin. At hindi naman Chinese ang kalaban natin dito na tao. Communist Party ng China at saka gobyerno nila na nangaagaw ng teritoryo at babaliktad ng istorya. No? So, hindi nila madaan sa issue, dinadaan na lang nila sa alboroto. Di ba yun ang statement ko? Sa alboroto. Samantala, hinggil naman sa inihaing kaso laban sa kanya, kaugnay umano ng Maltese passport. Sinabi ni Teodoro na hahayaan na lamang niyang umusad ang proseso. Kung nagsampa, tignan natin ang kalalabasan. Kaso yun. Matagal ko nang clarify yan. Ayaw nila maniwala. Di patunayan nila. Sila nagsasampa. Patunayan nila. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Pinalaya na ang 4 na individual na inaresto sa EDSA rally noong Martes. Pinag-aaralan naman ng Philippine National Police kung sasampahan pa ng kaso ang mga organizer ng rally dahil sa pagsasagawa ng kilos protesta ng walang permit. Biniberipika rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga individual na umano'y nanakit sa mga pulis at sangkot sa naging komosyon sa EDSA. Sinabi ng PNP na 7 pulis ang nasugatan sa gitna ng pagkilos noong Martes. They were released for further investigation with no prejudice po for filing of cases against them later on if the evidence so warrants. Yung isa po, yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. Hataw Balita Ngayon. Kinontra ng House Prosecution Team ang pag-uugnay sa gagawing Duterte impeachment trial ng nakambang pagsasampa ng plunder case ng Ombudsman kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay House Impeachment Trial spokesperson at advisor Robert Ace Barbers, walang kinalaman ng isyong kinakaharap ng senador sa napipintong paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May hataw na balita si Rosa Licos. Walang kinalaman ang issue ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa plano ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder Senator Rodante Marcoleta. Ito ang tugon ni House Impeachment Trial spokesperson at advisor Robert Ace Barbers matapos ang pinakahuling pahayag ng senador kaugnay ng issue. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. I respect his opinion on this issue. But this has nothing to do with the impeachment. Yang kasong kakaharapin o ipapataw sa kanya ay sa aking paniwala personally na walang kinalaman dito sa usapin ng impeachment. Naniniwala rin si Barbers, tila may pagtatangkang i-divert ang issue. This is probably a strategy, both legal and maybe a diversionary strategy. Samantala, panawagan naman ng isa pang House Impeachment Trial spokesperson na si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong hayaang umusad ang dalawang legal proceedings. Gate nito, magkahiwalay na legal na proseso ang kakaharaping reklamo ni Senator Marcoleta at ang impeachment trial kay VP Duterte. Rosa Licos, humahataw sa Balita Ngayon.
Sa magpapatuloy ng hataw, balita ngayon, itutuloy pa rin umano ng Office of the Ombudsman ang planong paghahain ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng mga nangyayaring kilos protesta ngayon sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa Ombudsman, walang pagbabago sa kanilang plano sa pagpapanagot sa mga nagkakasala sa batas. May humahataw na balita si Van Alvarez. Hindi mapipigilan ng mga kilos protesta ang napipintong pagsasampa ng kasong plunder at bribery laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, ang mga nangyayaring rally ay parte ng freedom of expression ng naturang religious group. Ngunit wala umano itong epekto at tuloy pa rin ang timeline nang matanong kung may inaasahan pa ring pagkakaso sa Sandigan Bayan bago matapos ang linggong ito. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, ang paulit-ulit. Nothing has changed. You will file. You will file. Sir, this week pa rin po. This week pa rin po. This has not changed yet. Okay? May mensahe po kayo sa Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho kayo. Nahaharap ngayon sa plunder at bribery complaints ang senador para sa natanggap nitong kabuuang 75 million pesos mula sa 3 individual habang siya pa ay kongresista bago tumakbo bilang senador noong 2025. Hindi ito idineklara ng mambabatas sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth maging sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure. Una nang nabanggit ng anti-graft body na pasok pa rin kasuhan ng plunder ang isang government official kahit private fund ang natanggap nito dahil lagpas ang halaga sa 50 million pesos. Naninindigan rin si Remulla na hindi nito pinupuntirya o sinisingle out si Senator Marcoleta. Anya, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho sa Office of the Ombudsman. Hindi po selective. No such thing. It's not selective justice. Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Matatanda ang pinaratangan ni Senator Marcoleta ang ombudsman na planado ang gagawing pag-aresto sa kanya para umano mapatahimik at mahadlangan ang kanyang paglahok sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte na isasagawa sa darating na Lunes. Samantala, pagdating naman sa mga kongresistang contractors na iniimbestigahan ng tanggapan, ipapaalam na lamang umano ng ombudsman kung sino-sino ang tinutukoy nila kapag handa na silang magsampa ng kaso laban sa mga naturang mambabatas. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Tinawag na fake news ng Malacanang ang mga paratang na binitawan ni Senator Amy Marcos sa kanyang talumpati sa isinagawang rally ng isang religious group sa EDSA White Plains noong Miyerkules ng gabi. Sa kanyang speech, tinuligsa ng presidential sister ang PBBM administration at sinabing natutulog at lasing sa kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan na wala na umanong pakialam sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Git ng Malacanang, walang batayan ng mga pahayag ni Senator Amy na layon lamang na maghasik ng galit sa publiko laban sa gobyerno. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Hataw Balita Ngayon. Inisyuhan ng violation ticket ang lahat ng mga sasakyang nakahambalang sa EDSA kasabay ng isinagawang rally sa may EDSA White Plains. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito ay kanilang titikitan dahil sa kanilang violation na natukoy sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr.
Nasa 3 lanes ng EDSA sa area ng White Plains Avenue ang pinaradahan ng mga sasakyan ng mga relihista sa EDSA People Power Monument noong Martes. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, natanggal na rin ang mga sasakyan kinagabihan ng unang araw ng kilos protesta ng religious group. Ngunit binigyan diin ng ahensya na ang ginawa ng mga relihistang may sasakyan ay paglabag sa batas trapiko, partikular na ang illegal parking. Mayroon itong multa na aabot sa 2,000 piso kahit wala ang driver ng sasakyan. Paliwanag ni MMDA Chairman Romando Artes na huli nila ang lahat ng mga lumabag sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nag-issue po kami ng mga citation tickets for illegal parking. Doon po sa lahat ng sasakyan na nakaambalang sa karsada through NCAP. Marami po tayong natikitan, hindi ko lang po alam yung exact figures kasi iba't iba po ang naniket, kinoconsolidate pa lang po namin. Sa lahat po ng karsada na hinarangan nila, inisyohan po natin ang ticket. Dumepensa naman ang MMDA sa mga batikos sa hindi nila paghatak ng mga sasakyang nakahambalang sa EDSA na nagdulot ng matinding trapiko sa lugar. Inihayag ni Chairman Artes na sinunod nila ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang maximum tolerance. Ilang beses kami nag-attempt na mag-tow ng mga vehicles. Pero grabe po yung resistance na posibleng maging resulta sa kaguluhan at mapalaban ng ating kapulisan. Kaya minabuti po namin na mag-stand down. Samantala, inatasan naman ng Department of Transportation o DOTR ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mag-issue ng show cause order laban sa 34 na PUV operators na hindi bumiyahe sa kanilang ruta at sa halip ay nakita sa rally sa Quezon City. Kabilang sa mga na-issuehan ng show cause order ay operators ng mga bus at UV Express. Paliwanag ng LTFRB, nakaapekto ito sa mga public commuter na umaasa sa serbisyo ng mga PUV operator na isang paglabag sa memorandum circular ng ahensya. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang 34 operators sa notaryadong kasulatan kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang permit to operate. Nakatakda ang pagdinig ng LTFRB sa mga naturang operator sa susunod na linggo, July 9. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Good morning, Oraline. Global News. Magandang umaga sa iyo, Sherwin, at good morning sa lahat ng ating mga kasangbahay. Narito ang ating global news. Nananawagan ang mga biktima ng lindol sa Venezuela para sa karagdagang tulong, partikular sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan habang patuloy silang nanatili sa mga evacuation center. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagdating ng tulong mula sa iba't ibang bansa para sa libo-libong labis na naapektuhan ng magkasunod na malalakas na lindol. Si Tito Paz, humahataw! Nakararanas na ng kakulangan sa pagkain, malinis na tubig, gamot at pansamantalang matutuluyan ang libo-libong biktima ng magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela. Sa mga evacuation center, makikita ang mga pamilyang nakahiga sa sahig, nakatira sa mga tent at patuloy na umaasa sa mga ayudang ipinamamahagi ng World Food Program, Red Cross at iba pang humanitarian organizations. Mahaba rin ang mga pila para sa food rations kung saan naghihintay ang mga evacuee ng pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan. May mga healthcare workers naman na tuloy-tuloy ang paggamot sa mga nagkakasakit, habang may ilan namang nakakaramdam ng pagkadismaya sa sitwasyon matapos ang lindol. Al principio era todo muy bien, pero después empezó una mala organización que primero agarraban los propios militares y agarraban sus cosas y después que uno terminaba agarrando como las sobras.
Ilan sa mga nakaligtas ang nagsabing hindi maayos ang sistema ng pamamahagi ng ayuda kaya may mga pamilyang halos walang natatanggap na supplies. Todos se matan. Esto es como una gallera. Así, guau, todos se matan, ellos se entraron a golpe. Todo es una locura aquí. Umaabot na sa 1,943 ang nasawi at mahigit 10,500 ang nasugatan sa isa sa pinakamalalang lindol sa kasaysayan ng Latin America. Tinatayang halos 59,000 na gusali ang nasira at gumuho habang libo-libo pa ang hindi pa natatagpuan. Sa kabila nito, patuloy ang paghahanap ng mga rescue team mula sa 27 bansa. Kamakailan lamang, isang 3 taong gulang na bata ang natagpuang buhay mula sa mga debris 6 na araw matapos ang pagyanig. Seguimos trabajando. A esta hora tenemos activos 8 puntos donde hemos detectado que puede haber personas con vida. Los rescatistas nacionales e internacionales están activados, sistema de salud, para salvar vidas lo más pronto posible. Tiniyak din ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez na kumikilos ang pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Patuloy ang pagbisita ni Rodriguez sa mga lugar na pinaka-naapektuhan ng malalakas na pagyanig upang malaman ang kalagayan ng mga Venezuelan. Estamos visitando los campamentos transitorios, viendo la atención integral que allí se necesita, dar alojamiento, soporte logístico, alimentación, salud. Está activado todo el gobierno nacional, todo el sistema de protección social para atender a las personas que perdieron la vida, para atender a las personas que perdieron su vivienda y también para dar atención integral. Samantala, nagbabala ang United Nations at World Health Organization na nananatiling kritikal ang sitwasyon. Bukod sa kakulangan ng pagkain, nanganganib ding lumaganap ang mga nakahahawang sakit dahil sa siksikan sa mga evacuation center at pagkasira ng healthcare facilities. Ahora estamos en una fase de asistencia inmediata porque bueno, la situación son como ustedes lo ven, ¿no? Bastante crítica, habían personas desplazadas, todavía no se conocen los números, pero estamos también contribuyendo un poco en la identificación de cuáles son las necesidades y el número de personas que necesitan apoyo. Nanawagan din ang mga ahensya ng United Nations ng dagdag na pondo upang may pagpatuloy ang pagpapakain, pagtatayo ng mga pansamantalang tirahan at pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga nakaligtas sa kalamidad. Lo que vemos aquí, este espacio, porque es un espacio abierto, sin peligro por lo menos de estructura. Estamos cerca de nuestra vivienda, de nuestra casa. Estamos pendientes de que no nos vayan a quitar lo que nos queda. Ahí. Habang ang iba ay nananatili sa mga evacuation center, may mga pamilya naman na piniling magtayo ng mga tent malapit sa kanilang mga nasirang bahay upang mabantayan ang natitira nila pang mga ari-arian. Mira, aquí han llegado demasiadas fundaciones, personas de afuera también que hay que agradecerles. Nosotros no estamos ahorita para ver de qué lado estamos, sino que somos sobrevivientes de cualquier parte, vamos a necesitar las ayudas. Sa kabila ng patuloy na pagdating ng mga tulong mula sa iba't ibang bansa at humanitarian organization, malaki pa rin ang pangangailangan ng milyon-milyong Venezuelan na umaasang makakabangon mula sa isa sa pinakamalalang sakuna na naranasan ng kanilang bansa. Tito Paz, humahataw sa balita ngayon. Parehong handang bumalik sa digmaan ang Iran at Estados Unidos sakaling may panig na lalabag sa mga nilalaman ng Memorandum of Understanding o MOU. Gayunman, kapwa sinabi ng dalawang bansa na sa ngayon ay mas pinipili nila ang diplomasya. Samantala, ipinaliwanag ng Iranian Parliament ang mahalagang nilalaman ng pinirmahang MOU. May hataw na balita si James Bontuyan. Nagbabala ang Iran na handa itong gumanti sakaling hindi tuparin ng Estados Unidos ang mga napagkasunduan sa Memorandum of Understanding. Ayon kay Iranian Chief Negotiator at Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf, hindi pa magsisimula ang susunod na yugto ng negosasyon hanggat hindi na ipatutupad ang mga mahalagang probisyon ng kasunduan.
یه بخشش طبیعیه دیگه، یعنی نشون میده که ما نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم. Aminado rin si Galibaf na hindi ganap ang tiwala ng Iran sa Washington. Batid umano ng Tehran na malaki ang posibilidad na anumang oras ay talikuran ng Estados Unidos ang kasunduan at muling magsagawa ng pag-atake. Sa kabila nito, diplomasya pa rin umano ang prioridad ng Tehran. Sang-ayon naman dito si US President Donald Trump at sinabing mas gusto rin niyang magpatuloy ang diplomatikong pag-uusap kaysa muling sumiklab ang digmaan. Git pa dito, maayos ang takbo ng mga pag-uusap sa Doha at umuusad ang layuning hindi na makagagawa ng nuclear weapon ang Iran. Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well. Samantala, ipinaliwanag ni Iranian Parliament Speaker Galibaf ang ilang mahalagang nilalaman ng MOU. Kabilang dito ang pagtatapos ng naval blockade, pagpapatupad ng tigil putukan at pag-uusap para sa pangmatagalang kasunduan. Ayon sa kanya, nagsimula ng magluwag ang sitwasyon matapos pumirma ang magkabilang panig sa kasunduan. خب شما نگاه کنید این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه که این اتفاق افتاده، ولی شما نگاه کنید ببینید در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه مشکل نفت صادر نکردیم، همش درگیر این بحث بودیم در مشکلاتی که بتونیم این کار رو. Isa sa mga pinakamahigpit na posisyon ng Iran ay ang karapatan nito sa uranium enrichment. Git ni Galibaf, hindi nila ito isusuko dahil kinikilala ito ng Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT. Ito ay sa kabila ng mga pahayag ng ilang opisyal ng US na nagbigay na umano ng garantiya ang Iran na ititigil nila ang kanilang nuclear program. ضمانت ما قدرت خودمونه، میدان قوی، یعنی یکی از افتخارات ما اینجا این هست که نگاه کنید ما قدرت آفندیمون، قدرت موشکیمون اصلا اینا قابل مذاکره نیست. Binigyan din ni Galibaf na kasama sa MOU ang tigil putukan sa Lebanon at ang pagkakaroon ng isang joint committee na binubuo ng Iran, Estados Unidos at Lebanon para bantayan ang pagpapatupad ng ceasefire. Pilit ding umanong tinututulan ng Israel ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran dahil nagdalaman ito ng mga probisyong naglalayong paalisin ang Israel sa teritoryo ng Lebanon at igalang ang soberanya nito. چرا یک روش مبارزه است، یعنی ما الان هم که داریم با آمریکا مذاکره میکنیم با یک دوست مذاکره نمیکنیم، با یک دشمن بدقول که هر لحظه فرصت پیدا کنه حتما علیه ما اقدام خواهد کرد. در حقیقت کسی میتونه خوب مذاکره کنه؟ Nasa MOU din na libre ang pagdaan ng lahat ng commercial vessels sa Strait of Hormuz habang nagpapatuloy ang 60 araw na negosasyon. Subalit pagkatapos umano nito ay Iran at Oman na ang mga ngasiwa sa mga alituntunin sa mahalagang ruta. Sa huli, inilarawan ni Galibaf ang Memorandum of Understanding bilang isang dokumento ng pagkatalo ng Amerika at Israel. مردم از فشار اقتصادی برداریم، ما با عزتی کار کردیم، به خدا این سند شکست آمریکا. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Aminado si Russian President Vladimir Putin na nakararanas ang Russia ng kakulangan ng supply ng langis sa ilang rehiyon ng bansa bunsod ng mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang mga energy facilities. Gayunman, siniguro rin ng Russian leader na pansamantala lamang ito at hindi kritikal ang sitwasyon sa kabila ng mga hakbang na ipinatutupad ng pamahalaan para makatipid sa supply ng langis. May hataw na balita si Jet de Ocampo.
Nararamdaman na sa maraming bahagi ng Russia ang kakulangan ng supply ng langis matapos ang magkakasunod na pag-atake ng mga Ukrainian drones sa mga oil refinery at energy facilities ng bansa. Dahil dito, nagkaroon na ng mahahabang pila sa mga gas station. May mga istasyon na ring naubusan na ng supply at ilang rehiyon ang nagpatupad na ng fuel rationing o limitasyon sa dami ng langis na maaaring bilhin ng isang motorista. Tinatayang mahigit 50 pag-atake na ang isinagawa ng Ukraine sa mga oil refinery, storage depot at iba pang energy infrastructure sa Russia mula pa noong Marso. Dahil dito, bumagsak ng halos 25% ang produksyon ng gasolina kumpara noong nakaraang taon, habang tinatayang halos 30% ng refining capacity ng bansa ang hindi pa nakakabalik sa operasyon. Конечно, эти удары создают по объектам нашей инфраструктуры создают проблемы. Это очевидно. Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но не критический. Upang maibsan ang krisis, ipinagbawal muna ng Russia ang pag-export ng gasolina at aviation fuel. Pinag-iisipan na rin ng bansa ang pagbabawal sa pag-export ng diesel. В интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут... Kasabay nito, naghahanap na rin ang Moscow ng mga bansang maaaring pagkuhanan ng karagdagang supply ng fuel habang isinasaayos pa ang mga nasirang refinery. Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелены на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос. Ayon sa mga ulat, nagsimula nang umangkat ang Russia ng gasolina mula sa India habang nadagdagan din ang supply mula sa Belarus. Layunin ng pamahalaan na mapunan ang shortage lalo pat inaasahan ng pagtaas ng fuel demand pagpasok ng panahon ng anihan. Samantala, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ipinakikita ng krisis sa langis na umaabot na sa loob ng Russia ang epekto ng digmaan. Aniya, hindi na sapat ang pagtitiyak ni Putin na kontrolado ang sitwasyon dahil kitang-kita na rin ng mga Russian ang mahabang pila sa mga gas station at ang kakulangan ng supply. Sa kabila nito, nanindigan si Putin na maibabalik din sa normal ang supply ng langis sa mga susunod na linggo sa pamamagitan ng pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad, paglilipat ng mga imbak na fuel sa mga apektadong rehiyon at ang pag-aangkat mula sa ibang bansa. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Tatlo ang nasawi sa gitna ng pagdiriwang ng tagumpay ng Mexico laban sa Ecuador sa FIFA World Cup. Kabilang sa mga biktima ang isang 19 anyos na babae, isang 48 years old na babae at isang 44 years old na lalaki na sinasabing mga nasawi dahil sa suffocation. Ayon sa mga otoridad, mahigit 1 milyong Mexican fans ang nagtipon sa mga kalsada upang ipagdiwang ang unang pagpasok ng Mexico sa World Cup knockout stage mula pa noong 1986. Tinubukang bigyan ng paunang lunas ng mga rescuer ang mga biktima bago dinala sa ospital. Ngunit idineklarang patay na ang mga ito. Nananawagan naman si Mexico City Mayor Clara Brugada sa mga fans na ipagdiwang ang mga tagumpay ng may pananagutan, pag-iingat at paggalang sa kapwa. Hataw Balita ngayon! Nabangga ng isang Shinkansen bullet train ang isang oso sa Japan nitong Martes ng umaga. Ligtas at walang nasugatan sa mga pasahero, ngunit pansamantala nang naantala ang biyahe ng tren patungong Tokyo. Nagsagawa ng inspeksyon sa tren bago ito ibalik sa normal na operasyon. Hindi naman na mahanap ang oso matapos ang insidente. Hataw Balita ngayon!
Dalawang individual ang umakyat sa tuktok ng Empire State Building sa New York at nagwagayway ng isang malaking banner na may nakasulat na when the power of love beats the love of power, the world knows peace. Matapos maipakita ang banner, bumaba sila sa isang platform kung saan lumuhod ang isa at nagpropose ng kasal sa kanyang kasama. Pagkatapos nito ay bumaba na rin sila mula sa tuktok ng gusali na may taas na mahigit 440 meters. Agad nilinis ng mga otoridad ang observation deck habang tumugon ang pulisya sa insidente. Nasa kustodiya na ng New York Police Department ang dalawang individual. Hataw Balita ngayon! Pinalawig ng South Korea hanggang December 31st, 2026 ang waiver sa visa application fee para sa mga group tourist mula sa 6 na bansa, kabilang ang Pilipinas. Sa ilalim ng programa, hindi na magbabayad ng $15 o halos 850 pesos na visa application fee ang mga kasama sa mga organized tour group. Ayon sa Justice Secretary, layunin ng hakbang na hikayatin ang mga mas maraming dayuhang turista at tulungang makabawi ang industriya ng turismo. Umabot sa mahigit 790,000 ang mga pumasok sa South Korea gamit ang group tourist visa noong 2025 na may mas mataas ng 39% kumpara noong nakaraang taon. Sinabi pa ng ministry na nakatulong ang visa fee waiver sa pagbuti ng diplomatic ties ng bansa at pagsikat ng Korean culture sa pagdami ng mga bumibisita sa South Korea. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Toronto, Canada, ako si Orlin Quijano. Magandang araw! Kinumpirma ng World Bank ang status ng Pilipinas bilang isa ng upper middle income country. Matapos natin malagpasan ang threshold ng gross national income per capita para sa upper middle income country. Batay sa latest income assessment ng World Bank ngayong Hulyo, lumabas na ang gross national income per capita ng Pilipinas ay umabot na sa $4,850 kung saan nalampasan na nito ang $4,636 na upper middle income country threshold. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepEd, ang improvement na ito ng bansa ay bunsod ng patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, macroeconomic management at long-term structural reforms. Dagdag pa ng DepEd, ang development na ito ay nagpapakita lamang ng pagiging resilient ng ekonomiya ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon! Nakaalis na kagabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Canada para sa 4 na araw na official visit. Pangunahing layo ng pagbisita ng Pangulo ay ang pagpapatatag ng relasyon ng Pilipinas sa Canada. May hataw na balita si Nel Maribuho. Mag-aalas 8 kagabi nang makaalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. papuntang Vancouver, Canada para sa 4 na araw na official visit. Ayon kay Pangulong Marcos, makikipagpulong siya kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas, such as in mining, critical minerals, and renewable energy. We are also undertaking arrangements that would harness the strength of our diaspora as the anchor of our bilateral relations, such as in culture, the arts, and tourism. Binigyan din rin ni PBBM ang patuloy na suporta ng Canada sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. It may not be known to many, but Canada has been consistent and steadfast in its statements of support for the Philippines' assertion of its sovereignty and sovereign rights, especially in the midst of the ongoing issues we are facing now in the West Philippine Sea.
Nagpapakitaan niya ito ng parehong paninindigan ng dalawang bansa sa pagpapanatili ng rules-based international order kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Bukod sa usapin sa riyon, hihikayatin rin ni Pangulong Marcos ang Canada na maging bahagi sa pagbibigay ng solusyon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. Ayon pa sa Pangulo, isa pa sa pangunahing layunin ng kanyang pagbisita ay para makahikayat ng Canadian investors na mamumuhunan sa pagmimina, IT business process management, nuclear energy, telecommunications, cyber technology at financial services sa Pilipinas. Makakaharap rin ni Pangulong Marcos sa Canada ang Filipino community. Aabot na sa halos 1 milyong mga Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Canada. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Hindi pa nakakapagpasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung i-extend ang implementasyon ng 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported na bigas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inirekomenda na ng National Price Coordinating Council ang pagpapalawig ng price cap sa imported rice, gayunman inire-review pa ito ng Pangulo. Isa sa sinasabing ikinokonsidera dito ng Pangulo ay ang nalalapit na panahon ng anihan sa darating na Setyembre. Sinimulang ipatupad ang price ceiling sa imported rice noong May 13, 2026 na dapat ay tatagal lamang sa loob ng 30 araw. Isinusulong ng Department of Agriculture na mapalawig muli ng 60 araw ang implementasyon ng 50 pesos per kilo na price cap sa imported na bigas. According to DA, the NPCC or National Price Coordinating Council ay nagrekomenda na po ng extension para sa price cap. Hanggang ngayon po ay inaaral pa po ito ng Pangulo para sa kanyang approval dahil tinitignan ang malapit na anihan sa September, kaya kinukonsidera din po ito ng Pangulo. Hataw Balita ngayon. Naglabas ng panibagong panuntunan para sa tax exemption sa mga produktong pang-agrikultura ang Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government. Kahapon isinagawa ng dalawang ahensya ang paglalabas ng Joint Memorandum Circular na layong mapababa ang gasto sa pag-iimbak ng mga produkto bilang bahagi ng pagpapalakas ng food security sa bansa. May humahataw na balita si Mia Alonso. Mas mababang gastos sa pag-iimbak ng mga produktong pang-agrikultura. Ito ang inaasahang epekto ng bagong panuntunan sa inilabas na Joint Memorandum Circular ng Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government para sa tax exemption ng mga kwalipikadong agricultural storage facilities sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, hindi lamang sa malalaking warehouse nakatuon ng insentibo dahil sakop din nito ang halos buong agricultural supply chain magmula sa maliliit na storage hanggang sa mga pasilidad na ginagamit sa pag-iimbak ng produkto sa buong bansa. Kabilang dito ang mga maliliit na stockroom sa mga palengke, mga storage facility sa mga tindahan, gayon din ang mga bodega at maliliit na imbakan sa mga sakahan ay maaaring makasali sa exemption sa pagbabayad ng tax basta't hindi lalampas sa 3 milyong piso ang assessed value nito. And this would encourage nga na mag-build pa ng more storage facilities kahit maliliit, pati whether cold chain chiller man yan or freezer, kahit up to let's say 2.5 million, considerable na yan, no? So it also helps yung storage systems ng buong bansa, yung food security natin. Ngunit hindi pa agad nagiging otomatiko ang pagkuha ng tax exemption. Ayon sa DILG, isa sa mga kinakailangan ng bagong memorandum circular ang pag-aayos ng mga revenue ordinance ng mga local government unit o LGU upang maisama ang mga exemption na nakasaad sa Sagip Saka Act. Part of the responsibility of the DILG is to conduct, together with DA,
and orientation for our local government. So we will do that soon as possible time. Third quarter will already be tapos na yung dissemination sa ating mga local governments. Samantala, upang maiwasan rin ang posibleng pag-abuso sa tax exemption, kinakailangang iparehistro sa Department of Agriculture ang mga agricultural storage facilities. Mayroon ding mga reportorial requirements at risk-based audit upang matiyak na ang mga pasilidad ay tunay na ginagamit sa pag-iimbak ng mga produktong pang-agrikultura. Sa panig naman ng mga LGU, maaari ring mawala ang tax exemption nila kung mapatunayang hindi na akma ang paggamit ng pasilidad gaya na lamang ng pag-iimbak ng mga produktong hindi naman pang-agrikultura. Of course, ang pinaka-importante dyan is alam dapat ng national government kung ilan ba talaga laman ng mga warehouses natin sa buong Pilipinas so they can manage food security. So it's really something na titignan talaga ng DA yan, of course with the assistance of the DALG. The other side naman of the coin is the DA, the local governments i-assess yan yearly. I think kasama na sa audit nila yun. And if I'm not mistaken, I cannot speak for the mayors or the governors, but of course ang aim naman nila kumuha ng as much taxes as possible. So pag nakita naman nila na hindi na ginagamit yun, siyempre it is but normal for them, it is safe to assume na tatanggalin nila sa exemption list yun dahil nga the LG also needs income. Sa kabuuan, inaasahan ng DA at DILG na sa pamamagitan ng bagong panuntunan, mas maraming magsasaka, mangingisda, kooperatiba at agri-enterprise ang makababawas sa kanilang gastusin, habang pinalalakas din ang mga pasilidad sa pag-iimbak na mahalaga sa pagbabawas ng post-harvest losses at pagpapatatag ng supply ng pagkain sa bansa. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, sa isinagawang pagdinig hapon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, inihayag ni Senator Risa Hontiveros na siyang chairman ng komite na maaring may kaugnayan sa online extremist group na 764 ang nangyaring pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Ang nasabing grupo ay nanghihikayat umano ng mga kabataan para gumawa ng karahasan at pornography. Pinaniniwalaan din na bahagi ito ng Hellenistic Violent Extremism o NVE network. Sinasabing nagre-recruit umano ang mga ito na mga magiging miyembro sa pamamagitan ng mga online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox. Ayon kay Senator Hontiveros, ang nasabing 764 ay itinuturing na isang national security threat ng Federal Bureau of Investigation at terrorist group naman ng Canadian government. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography. Paano? Kinakaibigan muna. Binibigyan ng sense of belonging. Pinaparamdam na may lugar sila at saka unti-unting hinihikayat sa mas madilim at mas mapanganib na gawain. Hataw Balita Ngayon! Aminado ang tiyahin na pulis ng minor de edad na si alias Nash na sa pilitang pinasok ng kanyang pamangkin ang kanyang bahay upang makuha ang baril na ginamit sa Tacloban school shooting. Ayon kay Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia, sinira umano ng kanyang pamangkin ang nakalak na locker at gun box kung saan nakalagay ang kanyang service firearm. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked, and my house was locked as well, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po, and I am only the one who had possession of the keys to my house.
Inamin din ni Pasensya na nasa plastic locker lamang ang baril at hindi nakalagay sa safety bolt na siyang pamantayan sa pag-iimbak ng mga armas. Depensa niya, naniniwala siyang ligtas ang baril dahil siya lamang ang nakatira sa kanyang bahay noong mga panahong iyon. Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time. Since I'm only the one staying in my own house, I have only one locker in my room. And siguro naghanap siya kung saan ko pwede mataguan. Yun lang po ang area na may lock po. Minsan na rin niya ang isinama sa firing range si Nash dahil pangarap umano nito na maging pulis balang araw. Una nang inalis sa pwesto si Pasensya at sumasailalim na sa administrative investigation kaugnay ng pagkakagamit ng kanyang baril sa pamamaril sa San Jose National High School. Hataw Balita ngayon. Tinalakay kahapon sa pagdinig sa Senado ang nangyaring insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22. Dito ipinahayag ng ilang kamag-anak ng mga biktima ng ang kanilang pagnanais na ibabasa na ang edad para sa criminal liability. May humahataw na balita si Jed Neresina. Nanawagan ng ilang kaanak ng mga biktimang estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ibaba na ang age of criminal liability o edad ng pananagutan sa batas sa bansa. Naging emosyonal si Jeneline Badoria, ina ng isa sa mga nasawing mag-aaral, habang iginigiit na kinakailangan ng mas mabigat na parusa para sa mga salarin. Ito ay matapos umanong magmalaki ang isa sa mga sospek na hindi siya makakasuhan dahil siya ay menor de edad pa lamang. Gusto ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasala, di ba? Disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Di ba paparusahan yan, papaluhurin? Papaluon ng senturon, di ba? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh, nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din na karapat-dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit. Ganito rin ang naging sentimiento ni Rolando Lapidario, ang ama ng isa sa mga mag-aaral na sugatan at kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital. Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung pagkagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Hustisya rin ang panawagan ng kapatid ng isa pang estudyanteng sugatan sa naturang school shooting. Sana mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Sa kasalukuyan, batay sa Republic Act 9344 o Juvenile Act, ang mga batang 15 taon pababa sa oras na ginawa ang isang paglabag o krimen ay may absolute exemption o walang pananagutang kriminal. Ibig sabihin hindi sila maaaring ikulong kahit ano pa ang nagawa nilang krimen tulad ng pagpatay o rape.
Sa halip ang bata ay maaaring idadaan sa isang intervention program sa ilalim ng batas tulad ng paglalagay sa kanya sa Social Welfare Department. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 14 anyos na estudyante na isa sa mga sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, kung saan 3 ang nasawi at nasa 20 ang naitalang sugatan. Ang isa sa mga estudyante ay sinampahan na ng kaso, habang ang isa naman ay nasa pangangalaga ng DSWD at sasailalim sa intervention program. At para talakayin yan ngayong umaga, makakausap natin si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, Asek Dumlao, at maraming salamat po muli sa inyong pagpapaunlak. Magandang umaga, Bernard. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, Asek, ano na po yung update dito sa 14 anyos na CICL na isa dito sa mga sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban? Well, for the 14-year-old po, nasa pangangalaga po ng DSWD sa pamamagitan po ng Regional Rehabilitation Center for Youth. Doon po sa ating RRCY, siya po ay binabantayan ng ating mga caseworkers. Meron din pong police na nakabantay sa labas po ng kanyang kwarto. By the way, yung kanyang kwarto, ay meron siyang sariling kama doon, may sariling palikuran, may sariling ceiling fan. Gayon din po, siya ay hindi nakikipag-interact doon sa iba pong mga residente ng RRCY. Siya po ay merong intervention plan, may mga structured activities na ginagawa, and araw-araw po na kinakausap ng ating pong ng kanya pong caseworker. Regarding nga po dun sa nabanggit niyo po na, pag sinabi po bang gano'n na intervention program dito sa mga minors na involved sa ganitong krimen, ano po yung mga intervention program? Halimbawa lang po, at ano po ang kumbaga intensyon nito patungkol doon sa isang minor? Well, Bernard, yung intervention plan kasi, nabuo ito kasama ang isang multidisciplinary team at tinitake into consideration yung pong naging result ng interview or assessment doon po sa CICL. Ngayon, yung pong mga activities na ginagawa doon sa loob ng RRCY, actually, magkakaiba, Sabi ko nga, these are structured activities. Meron tayong mga therapeutic and rehabilitative mga activities. Halimbawa na po dyan, I'll just cite an example. Halimbawa po yung doon sa personal. So, pwedeng tumutulong yung sa mga life skills. Maaaring tumutulong sila sa pag-aayos ng kanila pong mga activities doon. Halimbawa, yung doon sa tinuturuan sila ng mga gawaing bahay. Meron din po yung mga attendance sa mga formal or non-formal classes. Merong mga individual therapy or counseling sessions, may mga group work sessions, may mga ginagawa rin sila halimbawa for sports or gardening. Meron ding mga religious activities, para naman mga kinakandak naman para sa pagpapabuti ng kanila pong mga ibang life skills. So, may mga ganyan, may mga gardening, general cleaning. Sabi ko nga, Bernard, it really varies, but all of these activities are meant to rehabilitate and eventually lead to the reintegration of the individual of the CICL to the community. Ayun.
ito pong mga ganitong interventions, ma'am, hanggang kailan po o gaano katagal po siya dadaan sa ganong programa? Nakalagay po doon sa ating doon sa ating guidelines na na pwedeng 1 taon. Doon siya mananatili sa RRCY. However, depende po iyon doon sa assessment ng social worker, ng caseworker. Kasi kung makita na wala namang pagbabago, hindi naman nare-rehabilitate for a year already, maaring manatili pa siya dun sa RRCY hanggang sa sabi natin mag-age out na siya. Ang mahalaga kasi dito, makita, ma-assess ng caseworker na merong pagbabago dun sa behavior, dun sa pag-iisip, because what we're pursuing is yung mabago, ma-rehabilitate yung pong CICS. Pero kung sakali po na makita naman talagang sincero at nakitaan siya ng malaking improvement, hindi lang po itong particular na minor na ito, in general po, ASEC, ay nagkaroon ng improvement ang isang minor na involved sa isang krimen. Tapos talagang nagbago naman talaga siya. Ano na po ang mangyayaring kasunod? Bernard, ito ay for yung discussion natin is for yung 12 to 15, no? Sinasabi nga sa Juvenile Justice Welfare Act ay wala po or exempt from criminal liability. Now, kasi hindi nangangahulugan na wala na exemptions from criminal liability ay wala na talaga siyang, in other words, ay hindi hayaan lang natin siya. Kaya nga sabi ko, nasa loob siya ng RRCY, merong intervention plan para mabago natin at eventually nga ma-rehabilitate at ma-reintegrate sa community. So, dun sa katanungan mo, Bernard, halimbawa na observe talaga based on the tools used by our social worker nagkaroon ng pagbabago sa behavior, nagsisi siya doon sa kanya pong mga naging previous actions, dadalhin na siya sa LGU for aftercare. Yung aftercare service naman ay mag-lead towards the reintegration. Kung babalik na siya doon sa community. Pero napakahalaga kasi, Bernard, na habang isinasagawa yung intervention plan doon sa CICL, ay naiprepare din natin yung komunidad doon sa muling pagtanggap doon sa CICL. Kasi sila kailangan maging handa rin sila, for the eventual reintegration noong pong bata. Ayun, tama po yun. Ma'am, habang nasa programa po siya ng intervention ng isang minor, maaari naman po ba siyang dalawin ng kanyang mga magulang, guardian o kamag-anak? Sa ngayon, hindi muna. Dahil totally hindi pa siya nakakapag-interact doon sa iba pang mga individual within the facility, except of course yung social worker, yung clinical psychologist, yung child psychologist, I need to say, at iba pang miyembro ng multidisciplinary team na nag-a-assess at nag-i-interview sa kanya. But eventually, magkakaroon yan ng interaction doon sa ibang mga bata. Pero pre-prepare yan it's a process kasi. So hindi biglaan. It's a gradual process. Depende rin doon sa magiging resulta ng pong assessment. Ako po curious lang, ASEC. Ano po ba ang nawawala o nababago sa karapatan ng isang minor pagka napapasok sa ganitong pangangalaga ng DSWD? Halimbawa, sila po ba ay nagkakaroon pa ba ng access sa mga TV, sa gadgets, sa social media, o kasama din po yun sa nililimitahan? Yes, Bernard, kasama rin po yan doon sa nililimitahan. Kaya nga nang nabanggit ko, yung pong CICL ay confined sa sarili niyang kwarto
ceiling fan, and palikuran lamang po yung doon sa kanyang kwarto. Wala po siyang kausap doon, wala rin siyang kasama, and wala po siyang cellphone, walang TV. So the simple luxuries in life that the individual used to enjoy are absent, are no longer present, or are taken away from him. So ang ginagawa doon sa loob lamang po ng kanyang kwarto ay depende doon sa binigay na activity ng pong caseworker. Ayun. Ma'am, kaugnay po sa pangyayari nito, maraming nalungkot. Ano po? Ano po yung masasabi natin na dapat natin, kasama po kami, may mga minors na kamag-anak, mga magulang, ano po ba yung dapat nating matutunan dito? Para sana wag nang mangyari ito kahit mismo sa ating mga kamag-anak. At baka may mensahe po kayo para dito sa dapat bilang mga manonood, matutunan natin sa pangyayari. Well, Bernard, of course, nalulungkot tayo doon sa nangyari. Ang buong pamunuan po ng DSWD nalulungkot sa nangyaring insidente ito sa Tacloban City. Agad po tayo na nagbigay ng tulong sa mga pamilya na naapektuhan, yung mga pamilyang naulila, mga pamilya na nasa ospital pa, ang kanila pong mga anak. Tinulungan po natin sila dahil ang gusto po natin ay makarecover sila at tuluyan nga pong maghilom. We know that it's a difficult process, kaya nauunawaan po natin yung mga pamilya, naunawaan po natin ang kanila pong pinagdaraanan. Naway, maunawaan din ng buong community, ng buong bansa, yung pong kanilang naging sitwasyon at tulungan po natin sila na tuluyan pong maghilom. What will be very difficult, but sa tulong-tulong na pagpapakita ng ating pong pagsuporta at pag-assist sa kanila, matutulungan natin sila na makarecover from this very tragic incident. Now, lagi po nating sinasabi na sa pagpapalaki po ng isang bata, it always takes a village. It takes a village to raise a child, sabi nga ng isang Irish proverb. Kaya meron tayong mga barangay council for the protection of children para kapag may mga kaso involving children ay agad po na natutugunan o na-address at the local level. Mahalaga po yung pagtutulungan ng pamilya, ng immediate community, ng paaralan at ng buong komunidad sa paggabay, pagtitiyak na ang mga bata ay nailalayo sa mga activities that are detrimental to their growth and development, na ang mga bata ay nagagabayan ng gusto para lumaki ng tama at napapakinggan kapag sila ay may mga kinakaharap na mga problema or their challenges that they are facing. Sa pamamagitan po ng pagtitiyak na meron pong may access po ang mga bata para makapag-express sila ng kanila pong mga nararamdaman at nararanasan. Kasatiyak tayo that mailalayo nga sila sa mga activities na hindi po karapat-dapat o hindi katanggap-tanggap sa kanila pong edad. So, I think that's the message, Bernard, na palakasin natin yung ating pong relasyon sa pamilya, relasyon sa immediate community para ang mga kabataan po ay lumaki ng gusto, lumaki sila ng tama at na meron pong takot sa Diyos, meron pong respeto sa mga nakakatanda, gayon din sa kanila pong kapwa. So that's the reason why we have parenting effectiveness services. We have family development sessions para mas mapalakas pa natin yung parental capabilities ng mga magulang at gayon din po ng ibang miyembro ng komunidad. Okay, maraming salamat po, DSWD's Assistant Secretary Amrin Dumlao. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat, Bernard. Magandang umaga. Hataw Balita ngayon.
Mahigpit ngayong minamonitor ng Department of Education Schools Division Office sa Zamboanga City ang nangyaring pananaksak sa loob ng Cabalulay National High School na kinasasangkutan naman ng grade 11 students. Base sa impormasyon ng Schools Division Office, sinasabing nanaksak ang isang grade 11 student na nagdulot ng pagkasugat sa kanyang dalawang kaklase. Batay sa inisyal na report, sinasabing inatake ng bata ang dalawa niyang kamag-aral dahil binubuli umano siya ng mga ito at sinasaktan. Tiniyak naman ng DepEd Zamboanga SDO na agad silang kumilos at nakipag-ugnayan sa mga kinaukulan hinggil sa insidente. Siniguro rin ito ang pagpapaabot ng kinakailangang tulong at suporta para sa mga mag-aaral. Sa opisyal naman na pahayag ng DepEd Central Office, tiniyak nito ang pagkakaroon ng due process, gayon din ang angkop na proteksyon sa mga naapektuhang estudyante. Kasama na ang guidance services at psychosocial support. Hataw Balita Ngayon. Muling nagpaalala ang Department of Education sa mga paaralan hinggil sa pagpapatupad ng ban sa paggamit ng gadgets ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase, maliban na kung ito'y para sa pag-aaral o sa oras ng emergency. Batay sa memorandum na inilabas ng DepEd, muli nitong binigyang diin ang istriktong implementasyon ng umiiral na polisiya na nakasaad sa guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Partikular nitong ipinagbabawal ang mga portable electronic devices na sumasaklaw sa paggamit ng social media, paglalaro ng online games, content creation at blogging. Pinapayagan lamang ang paggamit ng gadgets kung ito'y para sa pag-access ng online learning platforms o iba pang educational activities. Habang exempted rin sa gadget ban ng mga emergency situation kung saan mahalaga ang pagkakaroon ng komunikasyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma Kapitulo 12, talatang 10. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ikalawa sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ako naman po, si Bernard Dalis. Sabi po ni Christian, no more bati. Sabi ng EP natin si Joanne. I will follow. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rantoy. Stand by dahil susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.